Magandang araw po. Ako po si Francis, ang inyong kaalamat. Itong simbahan na ito, nagkaroon ng renovation ito noong 1850. Siyempre, halos lahat naman ng simbahan na luma, nagawa ng Kastila. Sigurado mayroon niyang sa ilalim na kuweba. Ang tingin ko nga rito masonry. Alam ba niyo yung mason? Mga mason? Ay, oo nga, parang... Simbol ng mason. So guys, ito na yung sinasabi ni Sir Francis na sementeryo dito, no? So guys, ito yung bato na nakuha po doon sa ilog. Oo, nakuha sa ilog ito. Part ito ng tulay na pinasabog. Sa baybayin ng ilog, nung araw may nagukay roron, puro ganito ang nakukuha, Chinese artifacts. Ang Morong Rizal ay matatagpuan sa silangang bahagi ng lalawigan ng Rizal. Isa ito sa mga bayan na mayaman sa kasaysayan, kultura at likas sa kagandahan. At noong panahon ng Kastila, ito ay kilala bilang bahagi ng Distrito Politiko Militar de Morong na naging sentro ng pamahalaan ng ilang bayan sa paligid ng Laguna de Bay. Dito rin umusbong ang mga unang pamayanan na may maayos na organisasyon bago pa man dumating ang mga mananakop. At ayon sa kasaysayan nito, makikita ang mahalagang papel ng Morong sa edukasyon at kalayaan. Nakakalaunan ay naging bahagi ito ng lalawigan ng Rizal na ipinangalan bilang parangal kay Dr. Jose Rizal. At sa Morong din makikita ang isa sa mga pinakamahalagang pamana ng mga Morongenyo. Ito ay ang St. Jerome Parish Church o mas kilala bilang Morong Church. Itinatag ng mga Pransiskanong pari na si Fray Juan de Plasencia at Fray Diego de Oropesa at ang simbahang ito ay may layuning palaganapin ng Kristyanismo sa lugar at magsilbing sentro ng pananampalataya ng mga taga-Morong. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang bahagi ito ng buhay espiritual at pamayanan ng mga Morongenyo. Sa labas ng simbahan ay makikita ang lumang sementeryo na pinaniniwalaang kasing tanda rin ng mismong simbahan at dito inilibing ang ilan sa mga sinaunang mamayan ng Morong na nagsilbing tahimik na saksi ng kanilang kasaysayan. Bukod pa rito ay makikita rin natin ang museo ng Morong kung saan tampok ang iba't ibang artifacts at makasaysayang bagay na may kaugnayan sa bayan. Sa loob nito ay matatagpuan ang mga lumang larawan, dokumento at kagamitan na sumasailalim sa pamumuhay ng mga taga-Morong. At makikita rin dito ang mga lumang kagamitan sa pang-araw-araw na buhay at iba't ibang alaala na naglalarawan sa pag-unlad ng kanilang pamayanan sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng mga ito, mas mauunawaan natin ang mayamang kasaysayan at pagkaakilanlan ng Morong. At sa kabuuan, ang museong ito ay nagsisilbing mahalagang tagapag-ingat ng kasaysayan ng bayan para sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon. Kaya tara, samahan nyo kami sa isang masayang paglalakbay at pagtuklas papuntang Morong Rizal. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ito ng Rizal at nasa bayan po tayo ngayon ng Morong. At explorein po natin ang simbahan po ng Morong kung saan makikita natin dito sa ating likuran ang napakagandang simbahan po ng Morong. Ito po yung St. Jerome Parish Church or mas kilala po kung tawaging Morong Church, no? At itinayo po ito ng mga Pransiskanong pare na si Juan de Plasencia at si Diego Oropesa, no? Ayan. Napakaganda po yan guys. Tapos sa mga gumawa raw po nito, base po doon sa aking mga nabasa ay mga Chinese craftsmen yung gumawa po ng harapan nito, no? So, kung makikita natin dyan sa may aerial shot, napakaganda po ng simbahan po ng Morong. At dito lang tayo nag-park sa may gilid. Ayan, ayan ang kanilang parking. Malawak din po yung parking nila dito, no? Kung pupunta kayo dito sa may Morong Church. At napansin ko agad dito yung instruktura dito sa may harapan ng kanilang simbahan ay parang intramuros guys. Ayan, no? Merong mga dito, merong mga matataas. Mataas to eh. Ayan, pakita ko muna sa inyo. Mataas tong elevation na to, pero adobe siya. Ayan, hanggang doon sa baba. Ayan. So, meron tayong kausap dito na makakasama, na makakapagkwento sa atin. Although hindi siya historian ng Morong, isa siya sa mga nag-aaral patungkol sa mga istorya ng Morong Church. Magandang araw po. Ako po si Francis, ang inyong kaalamat. Ayun po, hindi po ako istorya ng simbahan. Okay po. Ang akin po lang, may personal at saka po kaunting mga nababasa sa 400 years po ng Morong. May libro po kasi ang Morong, 400 years. Nag-celebrate po ang Morong noong 1578, ang ika-400 years. So, noong 1978 po siya, nag-400 years. So, medyo ano na po ang istorya ng Morong. Medyo lumang-luma na po ang istorya ng Morong. So, talagang ang Morong isa sa mga pinakamakasaysayang bayan dito sa Rizal, no? Yes, ito na ang pinakamatanda noon sa Rizal. Kasi ito yung pueblo. Ito pueblo? Yes, narito yung command center ng ng mga Kastila. Yung gaya ng komandansya, yun ang headquarters nila noon, yung komandansya ng Morong. Pero may history pa rin iba yun. Oo, so talagang malawak talaga siya, no? Oo, malawak. Dito nga siya, napansin ko agad dito sa may natin eh. Ayan, no? Yung pinapakita ko sa kanila ganina, parang intramuros style nga siya. Yes. Oo, yung kanilang Pero mapapansin natin dito guys, dito pa lang meron ng mga nakasulat, ito.
kung mapapansin nila dito, Sir Francis, anyo, ano po ito? 1696. Yes, 1696. Yun, 1696 guys. Meron po ba kayong alam na history about dito sa ano na to? Sa nakalagay dito, Sir Francis? Ang history ko, personal ko, tsaka wala kasing nasusulat kung ano ibig sabihin niyan. Pero sa mga research, siyempre nagre-research rin naman ako. Yung Anno Domini, yan na yung taon. Opo. Ito, Anno Domini, yan yung taon. Tapos ito, 1696. Ito yung taon ng pagkakagawa. Siguro nitong pader na ito. Ito ng pader. Oo. Ito yung pinakang signature noong gumawa ng pader. Yung mason nitong pader. Oo. So, ibig sabihin, napakatagal na pala nito. Matagal na nito, 1696. Oo. Kaya lang, ito ay pagkatapos itayo ng simbahan, saka pa lang po na itayo yung wall. Nauna pong itayo ang simbahan. Kasi ang simbahan po, simbahan Bato ng Morong, na itayo ito noong 1620. 1620? Yes, nang mabuo ito. At saka ang kulay nito noong, kulay puti. Yari ito sa apog at saka batong silyar. Yun ang unang ginawa ng simbahan. Pero ang unang kauna-una-una ang simbahan ng Morong ay noong 1586, nung si Father Blas de la Madre de Dios ay napunta ng Morong. Yun ang unang prior na napunta rito. So nagtayo siya ng simbahan katapat ng Tower Ilog. Yun dito lang po sa may sa may labas nitong sa San Pedrong side na iyon, Barangay San talaga ang Pedro. original, sir. Yun ang original na simbahan. Roon sa nabasa kong libro regarding sa Morong. Ngayon, iyon ay gawa sa pawid at saka kahoy. Yun ang unang ginawa. Tapos, nagkaroon ng sunog noong 1612 sa Morong. So, nasunog lahat iyon. Pagka after 3 years, saka uli nakapagpagawa ng simbahan. Yung simbahan na ginawa, ito na. Ito na po, nasa harapan natin yan. Yan. Guys. So, simbahang bato. Simbahang bato na yun, ang pinagawa nila. Tsaka ang tawag rito sa lugar raw na ito noon, yung lumang katawagan rito nung panahon pa ng Kastila ay Kaingaya. Kaingaya ang tawag. Oo. Kaingaya ang tawag. Tsaka yung mga batong ginamit nito, Kaingaya. Oo. Ayon sa aking mga follower na nag-comment, yung Kaingaya ay sakop ng Barangay St. Joseph. Ang Barangay St. Joseph na rin lang. Yun dito, sa may pagbaba. May old cemetery rin riyan ang St. Jerome. Yun yung pagbaba po dyan. Yes, pagbaba dyan. Hindi pa yun. Yung pagbaba rito, hindi pa yun. May isa pang cemetery meron pang isa. Luma rin po yun. Luma rin yun. Na rin ang simbahan yun. Oo. So guys, marami tayong nalalaman kay Sir Francis ngayon. Nakakatuwa lang kasi yung mga ganitong tao, mahirap hanapin. Sir Francis, pwede po natin kaya pasyalan yung harapan. Pwede bang may ragdag pa? May dadagdag pa rin si Sir Francis. May ragdag pa ako. Kasi po itong simbahan natin noon, ito, gawa sa apog. Opo. Yung puting bato. Opo. Yung puting bato naman na yun na apog, galing iyon sa Barangay San Guillermo at Barangay Bongbongan. Ang tawag nung araw roon ay Kayma Puti. Kayma Puti. Yes, yun ang tawag nung unang panahon, Kayma Puti. Hindi ko lang alam kung sakop siya ng, basta yung dalawang barangay na yun, San Guillermo at Bongbongan, sinasakop yun. Roon ang galing ang mga ginamit na rito, na bato. Yung apog dito sa simbahan natin. Pero ang gumawa po nito, ang sabi, ay mga Chinese daw po. Ito, mga Chinese. No? Pero kasi mapapansin natin dito, Sir Francis, talagang napakadetalyado, no? Yes, correct. So guys, ito, lapitan natin, no? Para makita ninyo. Dito lang kami galing sa may likod. Ayan, yan ang itsura namin dito. Tapos ang dami na rin pupunta pala dito, Sir Francis, para mag-picture. Oo. Kasi yung dinarayo talaga ito. Yung struktura kasi niya, guys, kung makikita ninyo diyan sa may harapan, ay talagang napaka-detalyado. Isa to sa mga simbahan na napuntahan ko na detalyado, no. Dito, Sir Francis, meron ba kayong personal knowledge? Ano ba yung mga makikita natin diyan? Ako naman ito, nabasa ko lang rin ito sa libro ng Ferdinand Diaz at saka sa Google na rin. Itong simbahan na ito, nagkaroon ng renovation ito noong 1850 hanggang 1853. Natapos siya 1853. So ngayon, ang trumabaho nito ay si Palatino. Si Palatino taga Paete. At saka mga Chinese artisan. So yung mga design nito halos parang gawa na rin ng inchik. At saka yung meron kaming dalawang pudog sa tarangkahan ng simbahan. Yung tarangkahan ng simbahan, yun yung gate. Pinakang pagtaas, meron kaming dalawa roon na pudog noong araw. Ngayon wala na po. Yung isa, kung saan na naparpar, ayoko nang ikwento. Basta nawala. Nawala. Tapos yung isa, meron pa na roon sa kabila.
Nandun pa yung pinaka-original Oo. sa may gilid. Yung isa namin pudog sa kanan, di namin alam kung ano nangyari roon, kung bakit nawala, ninakaw ba or ano. Basta yung kwento noon, panay hearsay. Oo. Pero walang opisyal na balita roon. Yung pudog po, sir, yun po yung dalawang tigre na nasa harapan. Oo, sabi nila noon, tigre. Pero yun, hindi yung tigre. Oo. Sa Chinese kasi, yun ay dragon. Dragon. Yes. Mm-mm. Chinese kasi gumawa noon, yung gumawa nitong kasama ni Palatino, sila rin na nag-design noon. Wow, hindi ko ano Oo. yun. Ngayon ko lang nalaman yun, sir. Marami talagang tawag nila roon, Leon nga raw. Pero hindi Leon yun. Pudog yun. Yun ay Pudog. dragon. Oo, dragon pala yun, guys. Yung nakikita Oo. natin sa mga harapan ng mga structure ng mga, yung ginagawa ng mga Chinese, no? Mamaya makikita pa naman yung isa roon. Oo, yung papakita raw sa atin ni Sir Francis. Ito na yung mismong harapan. Tapos nandito yung Adoration Chapel nila. Tapos doon merong historical marker doon sa may right side. Ayan. Mamaya ipapakita ko na lang sa inyo. Tapos ano ba itong nandito sa right side, sir? Ano ba to? Sa taas, school yan. Eskwelahan. Tapos meron silang Marina Chapel. Oo. So ibig sabihin, ito talaga original pa rin yan, no? Original pa rin yan. Oo. Yung bubong ang hindi na lang. Pinalitan na. Napalitan na yun. Kumbento ito no? Yes, Oo, kumbento nung araw. Kumbento. Oo. So yun guys, ito. Nakikita natin sa harapan. Pasokin natin, sir. Sige. Tapos may parang lapida pa nga doon sa may gitna ko nakita. Maximo Rico nakasulat. Ayan, no? First time ko rin nakita yung lapidang yan. Oo. Ayan guys, oh. Tapos dito sa may, makikita natin yung mga detalyado. Ayan, hanggang sa taas. Tapos Sir Francis, pasukin po natin. Pakita lang natin sa mga manonood yung itsura po ng simbahan. So dito sa may right side pala, parang na rin sila, no? Na-declare na rin sila sa National Cultural Treasure. Alam ko 2025 So ito guys, nakalagay dito. Under po ito yung morong ng Diocese ng Antipolo. Makita natin dito. Okay guys, ito na yung pagpasok dito sa may loob, no? Sir Francis, dito sa may taas, makikita natin, no? Yung itsura ng kanilang na-renovate na rin pala, no? Pero ano pong alam nyo dito na istorya? Dito sa may simbahan? Ito, luma pa ito. Ito pa rin yung noon. Ito pa rin. Oo, hindi pa nababago yan. Ewan ko lang pala itong mga steps, yung mga... Pero yung mga kahoy na ginamit, ito pa rin ito. Oo, original pa rin pala yan. Kumbaga parang original yan. nirepaint na lang. Ano po? Oo, pinintahan na lang. Tsaka ito makikita ninyo yun. Opo. Ano po yan? Anong hayop yan, di ba? Ito po. Buaya yan. Ito po. Ito. Yes, buaya yan. Ito pa. Kabilaan yan. Oo. Yan yung mga design yan ng mga buaya. Biruin mo, Spanish na simbahan, pero may touch ng Chinese. Kaya nga, ang galing Oo, di ba? Kasi di ba, nirenovate noong 1850 hanggang 1853. Yung mga Chinese na naglagay nito. Sa Chinese kasi may symbolism yung yung buaya. Oo. Ang buhaya kasi elemento yan sa tubig kasi sa tubig nakatira. Opo. Saka elemento niyan yung tawag yung power, significance in power. Ang buhaya. Yes. So ngayon siguro yung mga ito personal observation ko lang ito Opo. Since yan ay tungkol sa tubig, elemento ng tubig, narito yung sawsawan ng Ito po yung sawsawan. ng holy water. Ay, wow. Yes. Nga. Ito. Siyempre, sinisignify nun ay tubig. Opo. So, ito yung holy water. Oo. So, ibig sabihin, yun po yung nalalaman ninyo patungkol dito sa base lang sa observation ko tsaka sa research na ginagawa ko tungkol sa mga design ng mga incheck. Kasi bawat yan, related yan sa isa't isa. Oo. Pero hindi mo talaga siya mapapansin, sir, no? Hindi mo mapapansin yan. Hanggat di mo titingnan ng pagnininigan, hindi mo mapapansin yan. Tapos ito, parang original pa rin pala itong sa Yes, baba. original yan. So yun guys, ito, mga original din, no? Grabe pala, no? Ang dami palang makikita pa dito ng mga original, no? Oo. Tapos dito naman sa may right side, doon natin yung binyagan nila, sir, no? Ito, hindi ko lang alam kung ano ito. So yun. Yung structure, guys, ng simbahan, makikita natin dito. I think mga original pa to, no? Itong mga, hindi dito sa right side, no? Sir Francis. Hindi ko lang sure itong pinto kung ito pa yung original. Wala akong historical na background dito sa ano. Para siyang simbahan ng baras. Parang ganun ang style niya. Oo. Oo. So yun guys, pasukin lang namin yung loob para makita nyo rin. Ganito yung itsura. May mga nakalibing din pa dito, Sir Francis. Ako, isang lapid na palang nakikita ko, yung nasa harap. Pero, ayon sa mga followers ko, tsaka yung mga nag-aaral dito, kasi naging
school ito eh. Opo. St. Jerome Academy. So, yung mga nag-aaral riyan, yung mga nag-high school riyan, nag-elementary, ngayon, kinikwento nila, pag sila naglilinis dito sa simbahan, mayroon silang nakikita sa flooring na lapida. Yung nakalagay sa lapida, gaya ng nakalagay ron sa harap, hindi na nila kilala kasi Kastila. Ay, ganun. So, kaya lang rito sa amin, hindi ko na makita kung nasaan yung lapida. So yun guys, ito kasi parang nabago na yung ano na. Oo. Yan nilalakaran namin ngayon. Pero sabi ni Sir Francis, di umano, yung mga estudyante raw, dati nakikita na mayroong mga lumang lapida dito, mga nakalibing, no? Oo. Siguro yun po yung mga prominenteng tao. Kasi sabi nila, pag ang ano raw, ang isang tao raw ay nakalibing sa loob ng simbahan, ay prominenteng tao, kilalang pamilya. May isa pa rin nag-comment sa akin na taga-Morong rin, matanda na siya. Ang kanang mga Akak Pascual. Nung araw raw sila nagpupunta rito kasama ng mga pupo niya, nagtitirik ng kandila. Malapit roon sa Amba Senior, malapit roon. Nagtitirik raw sila ng kandila. Ang ninuno raw nila kasi, na Pascual ang apelido, rito nakalibing. Dito. Kaya lang yung lapida niya, natakpan na raw. Oo. Pwede mo natin mapuntahan, sir. Sige. So yun guys, ang daming ring palang kwento dito sa may loob ng simbahan ng St. Jerome, Ayun ang itsura namin habang naglalakad. Ito ang Amba, ayan. Eto. Good morning po. Ay, eto po. Ano po ito, sir? Ito yung ng Amba. Oo. Amba Senior. Kumbaga Santo Enchero, parang ganon. Yes, ito yung Santo Echero. So guys, ito pala. Dito pala yung mga images po ng St. Jerome, Sa loob na to. Oo. Tapos pakita lang po muna natin to. Ito po ang Santo Enchero ng St. Jerome. Yes, nilalabas lang ito pagka mahal na araw. Pag mahal na araw. So yun guys, ikot ko lang po sila dito, sir, para makita nyo lang rin yung structure ng mismong dito sa may loob. Dito sa loob, makikita natin yung mga iba't ibang mga image. Ayan. I think matatagal na rin itong mga images na nandito, Pero ito daw, sabi ni Sir Francis nilalabas daw po ito. Ito yung mahal na araw, itong Santo Enchero. Ayan. Meron din palang ganito, sir, Dito sa sa may loob. Oo. Yung mga maliliit na design. Pwede pa tayo pumunta doon sa may harapan? Dito ba sa Sige. Meron din dito na ayon sa mga kwento. Siyempre, halos lahat naman ng simbahan na luma, nagawa ng Kastila. Sigurado meron niyang sa ilalim na kuweba. Siyempre, yun naman kuweba ngayon. Hindi naman kuweba talaga yan. Ang purpose noon, paglibingan. Diba? Sa marami namang kwento sa napapanood ko sa mga simbahan sa iba't ibang lugar sa Rizal, ganyan ang pagkakagawa. So, meron din dito. Parang tunnel, Tunnel, meron. Kasi meron tunnel dito nasa likuran ng altar. Kwento lang rin sa akin ito. Ng isang rating naging rito, sakristan. Pero hindi na natin pwede sarado na yun. Sarado. Simentado na yun. Pero mayroon dito. Ang lusot raw noon ay roon sa lumang sementeryo ng St. Jerome. Mamaya papunta natin yung lumang sementeryo ng St. Jerome. Ayun, sige sir. So yun guys, meron daw, di umano dito, mayroon din daw tunnel na ginawa na labasan dun sa may lumang sementeryo. Papasyalan din natin mamaya. Pero ito na yung pinakaharapan. Ang ganda pala dito, Sir Francis, Oo, ito yung pinaka-altar. Oo, ayan guys, yung dome nila, Yung pinaka-dome ng simbahan. Makikita natin dito. Tapos dito sa may harapan, ito na yung pinakaharap. Lawak din pala dito, sir, Oo. Ayan. Kasi ito na yung pinakaharap. Tapos yung pinaka-patron dito, siyempre si St. Jerome. Yes, San Jeronimo. San Jeronimo. Ayan. Good morning po. Ayan, morning. Itong simbahan pa to yan, kung titingnan mo, pagka nailapat mo ito, yung kuros, pag nahiga mo, kuros siya. Mahaba. Tapos kabilat kanan, saka ito, kuros yan, pagka nahiga mo. Oo nga. Kasi Cross isang yan. diretso siya, guys. Makikita natin. Tapos ito na yung parang pinaka-cross. Yes. Ito na. Hanggang doon. Ay mababa pa nga doon na parte, Lapitan natin. Parang may nakita ako doon. Tingin ko nung araw, ang dami po itong mga lusutan, Oo, marami raw rito lusutan. Tsaka ang kwento rin dito, narito raw yung, ano bang tawag dun sa pare? Yung, nakalimutan ko tawag. Yung pag ang pare ay nagmimisa, di ba tumataas? Anong tawag doon? Pulpito. Yan, ang pulpito. Dati raw narito pulpito. May pulpito po ito dati. May dito. pulpito dati, So wala na yung pulpito, Wala na yung pulpito.
Yung raw pulpito yun, sabi nung nag-comment na matanda na, nagsaserve sa simbahan dati yun. Ang pulpito malapit rito sa amba. Dito po. Dito po ang pulpito. Oh, parang rito malapit. Kasi di ba ang halos lahat ng gawa ng simbahan, ang pulpito nasa kanan. Opo, sa kanan. Ang amba rito nasa kanan, ang pulpito malamang narito rin sa kanan. Dito rin. Hindi ko lang naman detalye kasi di ko inabot yung pulpito ngayon. So yun guys, para ma-visualize nyo lang no, kung ano yung itsura ngayon dito. Dito na yung pinaka parang choir nila. Yan. Kasi mayroong mga mikropono dito. Pero ang sabi ni Sir Francis Diomano dito, meron daw pulpito. Possible, dito yan sa may kanan. So, yun. Ang dami pala dito makikita, no, sir? Oo. Parang may original na tisa pa ako nakita doon. Ito, ewan ko to, original pa siguro ito. Kasi natapyas lang yung yung pera kang palitada. So guys, ito, parang ito na yung pinaka-original, ano? Parang pinakita nila. Tisa. Kalinhinan na tisa. Parang kasing parang ewan ko lang. Hindi natin sigurado. Hindi natin sigurado. Kasi ako, pagka nakakita kong ganito, kasi ito naman iba ito. Adobe ito. Bakit nagkatisa? Baka kasi ito ay lumang lapida. May nakalagay na lapida, may nakalibing sa loob. Tinakpa lang na ng tisa. So marami hindi ko rin sure. Yun base lang sa malikot kong pag-iisip. So marami pala talaga nakatago ng sikreto dito sa simbahan, no? Oo. Sige sir, dito po tayo. Diretso na. Palabas tayo, no? Ito na yung pinakalabasan na, sir. Labasan na ito. Ayun. So yun guys, ayun makikita natin. Hindi na tayo pwede pumunta dun sa may pinakalikod ng altar. Dahil sarado daw. Pero yun nga, di umano, meron dun tunnel. Pero possible, meron tunnel talaga yan nung araw. Meron yan, oo. Kasi pag raw yung sa may altar, ginanyan mo yung simento, mariring mo guang. Okay. Tsaka mga kwento nung bata pa ako, nakikwento na yun. Hanggang ngayon, marami pa rin nagkikwento. So ibig sabihin, meron talaga, sir, ano? Meron talaga. Tsaka base sa structural design ng mga simbahan, meron talaga. Kasi purpose talaga, living, parang ano bang tawag nila roon? Sa medieval time ng mga simbahan, may mga katakom sa ilalim. Di ba? Libingan talaga yun ng mga prominenteng tao. Ayun talaga yung mga nilibing sa loob, mga prominenteng tao. Yes, kung hindi pare, mga prominenteng tao, mga mayayaman ba? Kasi dati, sineseparate daw nila yung mayayaman sa mahihirap. Oo. Ang libingan rito nung, di ko lang sure, pero dati rito, wala pa ito noon yan. Wala pa itong building na ito. Meron rito maliit na libingan. Dito po, sa may pagbaba. Ito mismo yan. Ito? Yan. May maliit na libingan rin yan. Yung pagkakatanda ko ng bata, may maliit na libingan rin yan. Opo. Kaya lang, wala na ngayon. Oo. So ano na siya, no? Parang natabunan na rin siguro. No? Ang taas pala dito, sir, ano? Kaya nga ito tinawag na gulor. Oo. Gulor ang tawag. Gulor, yes. Ayun, guys, pakita ko lang sa inyo, yung itsura. Ito daw nung araw ay sementeryo daw. Pero yung mga bahay, makikita mo sa may baba. Yung style ng simbahan, Sir Francis, nakaangat na po. Elevated talaga ito. Elevated. Tsaka, may isa pang kwento rito na kaya elevated ito. Kasi yung tower, kaya nilagay yan noon. Ang isa pang purpose niyan, parang watchtower. Opo. Para kita yung mga paparating na kaaway ng mga Kastila. Kasi makikita natin sa aerial shot. Kita mo na yung kita mo lahat, yung lawak, Ang galing, no? So, mayroong mga purpose din pala talaga. May mga purpose yun. Kaya nilagay pala to sa mas mataas na Kaya lang, yung mga ganyong kaalaman, kakaunti lang nakakalam, no, nakakaintindi. Kasi pagka hindi ka marunong ron sa mga structural design, kung bakit may ganito, may ganyan, hindi mo mapipigure out na yun pala ang ibig sabihin noon. Sir, parang may napansin ako dito sa may gilid. Parang may mga tama ng bala to. Wala ba? Meron yan, ayan. Mga tama ng bala? Oo, kasi nga maraming gera ang nangyari rito, panahon ng Kastila, panahon ng Revolution, panahon ng Hapon, marami. Kasi parang may mga butas-butas guys, nakita natin Yan guys, Kasi inabot din to, siyempre ng Revolution. Ayun, may mga butas talaga siya. Hindi natin malapitan ng sobrang lapit pero makikita mo doon. Pero base rin sa sa research ko, ito daw, meron daw talaga mga ng bala. Na tinamaan ng bala. Oo. Ito talaga yung parang saksi itong simbahan kung nakapagsalita lang sana, no? Kung napagkikwento ito, napakaraming kwento nito. Oo. So yun guys, ito habang nilalakad namin. Ito yung gilid naman ng part. Tapos yung office ng simbahan, ito, nasa right side natin. Kung pupunta kayo dito, ayan. Para makita lang nila yung buong structure. So ito yung dyan tayo galing, sa part na yan. Ang daming, ang sarap talagang aaralin ng mga ganyan, no?
Oo. Kaso nga lang, kailangan mo talaga ng mga, yung mag-aaralin mo siya, kailangan talaga, yung talagang makakuha ka ng ebidensya. Oo. Tsaka ang mga kwento rito, mairagdag ko lang, meron akong boss Opo. sa munisipyo, medyo taong simbahan rin yun. Maraming kwento nun, kaya lang, medyo ang oras noon, limitado. Opo. Kasi laging busy yun. Meron ako nagtatanong, pag hindi ako alam. Oo. Doon ako nagtatanong. Kaya pwede bang banggitin, ewan ko lang, baka pagalitan ako pag binanggit ko pangalan. Pero babanggitin ko na, si Chidoro Santos, yun ang Ayun. maraming kwento. Teodoro Santos, guys, yung maraming alam dito Boss sa Teddy, shout out! Oo, yan. So yun guys, dami na nalalaman dito, no? Saan mo naman kami pupunta? Oh, Yung lion. Nandiyan. Andito yung lion. Hindi lion. Ay, lion. Yung Dragon. Oo. Yung dragon. So guys, pupunta namin yung yung dragon. Ayun, may kadena na siya. Ay, ito. Oh, yan. Dragon na yan. Oh, hindi yan lion. Ay, oo nga. So yun guys, ito daw yung pinaka-original na nandoon sa may baba, bago umakyat. Sa kaliwa, ito nakalagay. Oh, sa may kaliwa, ito. Pero ang niya, tinan mo, ang ulo niya, dragon, pero ang kakatawan niya, sa leon. Pwede pa pumasok dun, sir? Paalam naman lang siguro. tayo. Sir, excuse. Sir, pwede bang pumasok? Sir, pwede po pumasok. Papakita ko lang po yung yun. Kasi meron siyang Yan, guys, para makita natin ng personal. Ito yung pinaka-original, no? Meron siyang kadena sa baba, no? Eh, parang hindi mawala. Baka kung saan maglabuy na naman iyan. Oo. Iisa na nga eh. Kasi nawala yung kapartner po nito, Yung no? nasa kanan. Sino kaya kumuha, no? Grabe, Kung gusto tagal niyo na. ng chismis, may na-chismis kasi nung araw, pero hindi kumpirmado yung chismis. Chismis lang. Di umano, may nakakita raw na yung kapartner nito, nasa Laguna raw. Opo, nasa Laguna. Nasa isang tao na collector ng antique. Mm-mm. Di umano yun, ha? Mm-mm. Yun ayon lang sa mga chismis. Mm-mm. So yun guys, ito. Hawakan natin para ma-bless tayo. Kasi sabi nila, pag kayo nahawakan mo lang ganito, parang lang rin. Paano? Pasintabi. Pampaswerte. Oo. Ganon. So yun guys, ang dami natin nalalaman dito, no? Sana kaya ito? Kung alam niyo guys, baka may makita kayong ganito. Yan, comment din nyo. Baka mahanap natin yung kapartner na ito, Oo. original, Ay, matagal nang wala. Tagal na, no? Kinuha, bigat pa naman yan. Paano makukuha, no? Oh, biruin mo, paano ginawa nila para makuha iyan? Nandun Siyempre, sa may labas. ilang tao kumuha or gumamit ba ng crane? Ibig sabihin, importante rin yan. Yung structure na yan. Oo. Tapos dito naman po, Sir Francis, sa may pagbaba, ano po yung papakita niyo po sa amin? Ito, yung mga lumang libingan na hindi na ginagamit. Ito raw, sabi nun, libingan ng mga inchik. Ay, ito po kasi pagbaba dito. Oo. Ito, ang laki ng puno nito Tabi-tabi po. Ayan, no? Okay, Oo. so makikita ninyo, nakakilabot yung puno. Ang laki. Bata pa ako, puno na yan. Oo. Tapos dito, habang naglalakad kami, Ito nung araw kasi ito, bang ganda nito, Bermuda ito. ay, ito po, Bermuda. Yes, yeah, may gate yan. Bermuda yan. Pinaglalaroan namin to Bermuda. Opo. Bako ba kung bakit naging ganito na ngayon? Ayun guys, makikita ninyo, no? Tapos dito sa, sa kanan, yung mataas na, elevation ng adobe. Ayan. Tapos ang ganda talaga ng pagkakaano ng sir, no? Nitong simbahan, talaga naka-organize talaga yung niya. Ay, ito na po. Oo, yan. So yun guys, ito na raw sa may, natin, kaliwa natin. Wala na, nakuha na ginto niya. Uy, may ginto? May ginto? May ginto rin pala dito, sir? Ibang istorya naman yun. Oo. Possible, meron din binaon siguro, no? Nung araw. Mga ginto. Di ba sa luma kasing paniniwala yan, di ba pag nagtayo ka ng bahay, lalagyan mo ng date. Yung pinakang pundasyon noon, lalagyan mo ng mga material na mahalaga. Opo. Gaya ng coins, gaya ng mga batong, basta yung mga mamahaling bato nung araw, nilalagyan yun. Pero ang pangkaraniwang coins, mga gold coins. Opo. Yun ang nilalagay sa pundasyon. Kasi sa paniniwala nila, ang patibay. Opo. Kaya minsan, yung mga gantong, Konsyal, magandang umaga po. Ayun, si Konsehal, naman. Oo. Noong araw, di ba, may mga ritual pagka naililibing. Merong nilalagyan ng coin sa mata. Oo. Merong mga, ang tawag roon. Basta mga alahas. Basta mga alas, kasama niya sa paglilibing. So guys, ito na yung sinasabi ni Sir Francis na sementeryo dito, no? Oo. Kaya kung mapapansin natin dito, malinis na siya. Malinis na, oh. Ayan, tapos dito makikita natin dito, Sir Francis, yung mga bloke-bloke.
Oo. Ayan. Tapos ang taas. Ang taas ng ano niya. Itsura niya. Tapos mukhang altar to, no? Sir, no? Ayan, altar yan. Ito po, mukhang altar. Tingnan natin sa loob, oh. Pakita ko lang sa kanila, sir. Ito, medyo malalim, oh. Oo, malalim yan. Malalim to, guys, oh. Ayan. Tapos dito. Tingin ko, mga buto po ang kasya dito, ano? Mga buto. Kasya rin naman ng ano, tao. Tao, no? Oo. Ayan, itsura niya. Taas, ayun, no? Hanggang doon, sa may ibabaw. Parang ano siya. Maraming nilibing dito. Ito naman, altar ito. Opo. Ngayon, may iba pang kwento ito. Itong altar na ito, ayon sa teacher ko nung araw. Apo. Di lang naman ako ano, ito yung kwento ng pupo niya. Ito raw noon, altar ni San Pedro. Altar ni San Pedro. Yes, kaya mayroong marker na bato roon. Baka yung marker na bato na yun, na San Pedro, yun yung time na ginawa itong altar niya. Mm-mm. Kasi meron rin ang marker stone na nakalagay ano, San Pedro. Ay, doon po sa may Oo. labas. Pwede ba natin makita yan, Sir Pupuntahan Francis? natin yun. Ah, sige. So, yun guys, yan. Yun naman, sige, sige yun po. naman kwentong yun, yun ikwento ng mga matatanda. Kwento naman. Walang written na ano yun. Basta yun oral ano lang. Oo, hindi na itala. Parang Hindi na ganun. itala, Oo, oo. hindi na itala. Mm-mm. So, yun guys, para makita ninyo, hanggang doon siya, sa may dulo. Pero yung sinasabi po ninyo, Sir Francis, lalabas pa tayo dito. Lalabas pa tayo. Sige. Labas tayo doon guys, doon daw, may makikita pa tayo doon na marker. Para makita nyo lang rin. Halos isang buo pala siya talaga, no? Oo. Tsaka yung ano, na preserve yung vicinity ng simbahan. Yung lawak ng simbahan, Sir Francis, no? Eh kaya lang na-preserve nilang, ibabaw lang. Ay, yung ibabaw, ito. Oh, tema, pinabayaan na nila. Sana, tinan mo nga, ginawang garahehan. Sana ginawa, Ay, oo. ginawa nilang park iyon na pagkatapos magsimba, bababa yung mga magsisimba, pwede magpahinga. Oo. Kaso parang ginawang personal, ano, ganun. Oo. Yun lang. Mm-mm. Oh, ito yung marker stone. Ay, ito na. So ito guys, ito daw yung marker stone. Parang nasira na nga siya, no? Oo. Ayan. Ay, ito. Ayan, no? Nakasulat, to. Ano pong ano to? San Pedro. Isang buo yan. Ay, oo nga. Oh, San Pedro. San Pedro. De. De 1824. 1824 guys, ayan. Ang tagal na. Oo. Pero naunang ginawa yung pader. Opo. Kasi yung pader, 1696. Opo, 1696. So, later part na, 1824. So yun guys, ayun, makikita natin dito yung ano, yung marker, oh. Kaya yung kwento na, nung araw na kwento yung altar ni San Pedro, Opo. parang may katotohanan kasi ito yung marker stone. Oo. Ito yung ano. So may mga ano talaga yung ebidensya, no? May mga, oo. Oo. May mga connected na ano. Oo. So yun guys, oh, para ma-picture out nyo lang. Nasira na sa sobrang katagalan, sayang. Dapat, Dapat, ng ugat. ay ito yung ugat Oo, ng ugat. ano, na Ugat. puno. Ayan. Meron pa ba doon, sir? Sabi ninyo, Oh, meron. meron pa rin. Oh. Pwede tayo pumasok doon, sir? Oo, rin tayo pasok sa kabila. So yun guys, ang haba. Ang haba na itong ano, itong wall ng ano, ng simbahan, no? Kung hindi mo papansin, hindi mo talaga makikita, sir, no? Oo. Mm. Tsaka may kwento pa rito nung araw, may tunnel rito. Ah, dito po. Oh, kasi ayun. Oo. Saan po? Teka lang. Mm. Ito. Alin po? Ilog yun. Ay, ito. Oh, pagka pinasok natin, ilog yan rin. Pakita natin sa kanila. Good morning po. Morning po. So guys, ito, Copy picture ang, ano, ayan. oo. Ang lusot diyan sa ilog. Ay, ito po. Ay, Oo. ano natin? Punta natin para makita nila siya. Ito, didiretso tayo dito. Kasi hindi naman mainit. Pakita namin sa inyo, meron palang ilog doon, no, guys. Ah, diretso na pala siya, sir. Oo. Diretso na siya. Mm. So, yun. Ayun na, labasan na. Ayan. Hanggang dun. Yung ilog na nakikita natin sa may aerial shot kaganina, no? Yan, yun. Ayun na yun pala. Tsaka may kwento pa roon, ito, kwentong matatanda, mayroon raw tunnel galing sa simbahan, papunta rito. Ah, dito sa may ano na to? Yes, Pathway ito, na to. niraraanan talaga ng mga pare. Ah, ito po. Oo, tapos kasi, pagka baba mo riyan, pupunta ka na ng komandansya. Ah, diretso ka na doon sa O, may pwedeng ano. komandansya, pupunta ka rito sa simbahan, hindi ka nararaan sa karsada, dito ka nararaan. Ang galing ano. Yun ang mga kwento ng matatanda nung araw. Pero walang detalyadong nakalagay kung
totoo, hindi. Pero oral history yun. Oo. Siyempre, pagka may kwento, meron. Di ba? Oo, possible. Possible. Ay, kasi may mga luma pa dito, tingnan mo, sir. Oh. Dahil ang lumang bahay, oh. Oo, mga lumang bahay. Mm-mm. Galing, oh. May makikita pa rin pala tayo dito, guys, sa mga lumang bahay, no? Kahit pa paano. Diyan. Punta namin yung isang marker dito sa may harapan lang rin ng simbahan sa may baba. Nilagyan na rin ng bakal, sir, ano? Oo, may ano kasi ito. Itong, di ko lang alam kung aling part ito. Parang ito yung gumuho. Ito pong bago. Mga bago yan, parang gumuho yan. Opo. Kasi nga noon, basta 20 plus years ago na gumuho yan. Sobrang kantandaan na rin po siguro, no? Tsaka, hindi, kasi nung araw, may mga punong malalaki rin sa taas. Opo. Sa gilid niyang bakuran. So, yung ugat, syempre nasa ilalim, lumaki. Opo. Panahon noon na, malakas ng ulan, walang tigil ang ulan. Opo. Ayun. Gumuho siya. Sige po. May mga marker rin rito. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin. Oo. So yun guys, papakita sa atin ni Sir Francis, oh. Kung alam ninyo itong papakita ni Sir Francis yan, baka pwede kayo mag-comment dyan. Ito, sub. Ano to, sub? Meron pa, no? Oo. Meron pa yata isa rito. Ito, may istorya noong gumuho. Opo. Ang nagkwento sa akin ito, nung, 20 plus years ago, ang nagkwento sa akin, yung talagang naging, helper, yung naghukay. Opo. Kasama siya. Siyam na ita ang naghukay at saka 6 na lokal na taga rito, mga naghukay. Ito pong, Oo, yung gumuho, naghukay. Yung gumuho. Oo. Ngayon, nung hinuhukay raw nila ito para iayos, may mga nakuhang mga mamahalin na bagay. Oo. Oo, kaya lang, yung mamahalin na bagay, noon raw na makuha nila, may mga hindi maganda nangyayari sa kanilang sarili. Ay, ganun? Parang nababangungot sila, parang may sumpa yung bagay na yun. Oo. So, naibalik nila. Opo. Naibalik nila. Opo. Kasi nakatatakot na baka sila na mamatay rin. Oo. So, ibig sabihin, may pagkamalas pala yung yun, no? Oo. Pagka- Saka hindi para sa kanila yun. Di ba, sabi nga natin, maraming nakalibing rito. Baka isa yung mga gamit na yun sa mga nakalibing rito, hindi natin alam. Yung mga yung mga nagkakaroon ng interest, yung mga sasamang tao siguro, no? Oo. Binabalikan sila ng nung tao siguro. Ipapanaginip siguro sa kanila. Kasi uso yung ganun dati. Oo. Pagka hindi, huwag mong kukunin. Yan, ito talaga merong isa, sub. Meron pa rito nakakaiba na Sub pala, guys, sub. Ayan. SAP yan eh. Oh, Pagka tingnan mo rito, parang SAB. Opo, sub pala, SAP. Rito ka tumingin, tingnan mo, parang B. Opo, parang B siya. Pero parang PE yung, kasi meron kapareho yan dito na Ganun din. Oh, kapareho na symbol rito yan. Ito Eto, nakita na natin. Ito, meron nga. Tsaka yun. Ito. Iba pala ito. Ayan. Ito guys, meron mo. Dito sa camera, makikita mo parang SIU, parang ganun. Tapos ito talaga, kita. Ito, adios. Malamang to. Adjust ba yan? AD parang ganun. Parang ganun, guys. Ito, ang tingin ko nga rito masonry. Alam ba niyo yung mason? Mga mason. Ay, oo nga, parang Symbol ng mason. Ay, oo, symbol ang ng tingin mason. ko, symbol ng mason. Ayun guys, so symbol nga ng mason, hindi ko napansin. Symbol ng mason, ibig sabihin, ito talaga. Yung sinabi kong symbol na yun, hindi nakasulat yun sa history. Ako lang na ganun. Kasi, sarami ko nang nakikita ng ganyang symbol ng mason. Kapareho niya. Opo. Triangle na may compass na nakaganyan niya. Ito. Oo, mason talaga siya. Mason, yan. Oo. Ayun guys, mason. Yung A pa lang, symbol. Ibig sabihin, mga talaga dito. Siguro yung mga humawak dito talagang may may impluwensya talaga, no? Talaga, Kastila. Oo, Kastila. Tsaka, sa talaga, sa Rome. Okay guys, after naman natin doon, pumunta doon sa may wall na kaganina, doon sa may baba ng simbahan, ay pupunta natin yung pinaka-sementeryo. Dito, malapit lang rin dito sa may simbahan. Ito yung itsura niya. Yan ang itsura. Ano po bang kwento nito, Sir Francis? Ito pong to.
Ito yung lumang tarangkahan ng lumang sementeryo ng St. Jerome. Opo. Oo. Ito nyo yung pinil, oh. Ang tawag riyan, pinil o pinyal, ang tawag riyan. Opo. Decorative design ng pader ng simbahan. Oo. Parang ano yan, yung sa alak ng ano, yung pinagalagyan ng alak ng pare. Parang Oo. ganun. Oo. Ganon. Ito naman sa kabila, oh. Iba naman, bilog naman. Ay, oo nga, bilog naman dito guys, oh. Ayun ang itsura, oh. Ito, hindi ko alam kung ano ito. May markings rin yan, hindi ko rin May alam. markings din sa may ibabaw guys, oh. Nakita natin. Pero yung ano na ito, para ma-picture out nyo lang, yung nilakaran namin, yun yung pinakadulo ng simbahan. So, isa siyang hallway, tapos dito may mga nakalibing na. Oh, square-square pati ng araw ang ano, nicho. Ang lawak dito, sir. Dito sa part na to, ayan. Ito na pinaka parang bagong sementeryo dito. Oh, pinakabago na ito. Apartheid type. Apartment. Ayan guys, para makita nyo lang. Tapos dito sa may likod natin, makikita natin dito, may mataas din na puno. Ano, matagal na rin po ito Matagal siguro. na yan, kasya yan. Tabi-tabi po. Ayan. Tapos sa dulo, meron Mama Mary. Mama Mary ba yun? Or basta meron birhen. So yun yung mga makikita pala natin dito, no? Sir Francis, no? Ayan. Tsaka may raragdag ako, ito palang lugar na ito, yan. Opo. Yung nakikita nyo roon, yun, ito yan. Opo. Ito pala yung sa lumang pangalan ng Kastila, ito yung Kaingaya. Kay Ngaya. Oo. Ito pong lugar na to. Oo. Dito na quarry yung mga bato na ginamit sa simbahan. Ah, okay. Dito pala kinuha Oo. yung mga bato. Pwede lapitan po natin yun, Sir Francis. Ito, part na ito yan. Ah, ito sa may gilid. Oo. Mm-mm. Yung nag-comment na yun, taga rito sa San Josep. Mm-mm. St. Joseph pa nakakasakop rito. Ah, Ito dito raw yung lugar ng Kaingaya. Etong ano na to. Oo. Yung kay Ngaya, ano, existing pa rin ngayon yung pangalan or hindi? Hindi na siya existing. May vlog ako noon, mga nawawalang pangalan ng ano, kung mayroon pang nakakatanda kung saan. Meron pa naman. Mm-mm. Kaya nililista ko na yung mga. Pero ito raw yung huli kong vlog, yung ito, sa Kaingaya. Kasi may nag-comment iyan ng Kaingaya. Eto po ang kay Ngaya. Oo. So yun guys, hindi na pala existing yung pangalan ng kay Ngaya ngayon. Ayun nga pala ang URS. Ano po yung URS? Yung Universal Result System. Ah, okay. Ano pala yun? School. Yung oh. pinakang head ng ano, URS. Mm-mm. University Result System. So yun guys, dito habang naglalakad kami, meron ako napansin dito. Ayan. Na merong berhen dito. Na matagal na rin po ito eh. Tingin ko, no? Nung itayo yung itong bagong ito. Ah, inuno rin po ito. Oo. Mm. Sila na nagtayo niyan. Okay guys, bali tapos na tayo dito sa may simbahan, no? At napakarami natin nalaman tungkol dito sa simbahan nila, yung mga lumang sementeryo. At ngayon naman ay pupunta tayo dun sa museum ng Morong. So malapit lang yun dito. Mga around 2 to 3 minutes lang. Simula dito sa may simbahan ng Morong. Ito na yung pababa. Yan, makikita nyo dito guys. Oh, napaka-organized dito. Ng mga ano nila, ng daanan nila. Yan, may mga signage talaga. Tapos dito sa left side, oh, meron din ancestral house. So kaliwa tayo dito. Paglabas ng simbahan. Kasi yun, one way eh. Sigurado doon mismo sa may ano, sa may museum, marami tayong makikita mga lumang gamit doon, mga artifacts. Tsaka yung mga kwento kasi lumang-luma na talaga 'yon. Yung komandansya na kung tawagin dito. Alam ko dating munisipyo 'yun eh ng Morong. Dito lang siya sa may pagtawid ng ano, pagtawid na itong tulay dito, guys. Makikita ninyo. Ayan, ito yung tulay oh. Morong Bridge. Alam ko dito, diyan dati yung ginagawang kalakalan. Kumbaga parang market, floating market nila dati nung araw. Kaya marami rin daw nakuha mga artifacts diyan sa ano na yan, sa sinasabi na yung mga nagke-treasure din daw diyan. So ito na yun guys, ito na yung pamahalang bayan ng Morong. Pero ito po ay ngayon ano na. Ngayon ay museum na. So park lang tayo dito guys. Bali, dumating nga tayo dito no, sa Museo ng Morong at papakita namin sa inyo kung ano ba iba pang mga makasaysayang lugar dito sa kanilang plaza. No? At andito rin yung kanilang munisipyo dito sa may gilid. Pero makikita na natin dito guys, ang pangalan nito ay Comandancia Park, Morong Rizal. Ayan. Ayan yung makikita natin. Sa may gilid, makikita natin dito yung malawak na plaza nila. Ito sa may gilid, no? Ayan. Nakasaysayang din daw itong plaza nila dito. Pero ito, kasama pa rin natin si Sir Francis ngayon. Sir Francis, bigyan nyo naman kami ng konting ano dito, history lang dito sa ano. Kung meron kayo nalalaman. Dito sige. sa ano. Komandansya po ba ito? Komandansya. Opo, komandansya. Ito nung araw, nung maging pueblo ang Morong, Opo.
Siyempre, naging capital na siya eh. So, Opo. dito nagtayo yung, parang ngayon, ito yung provincial government nung araw. Opo, Ito yung sa pangkalahatan, dito yung opisina. Okay. Oo, nung naging pueblo ang Morong. So, ibig sabihin, ginamit pala ito yung pinakasentro. Yes, ito ang pinakang sentro nung araw. Oo. Tara, Sir Francis, puntahan Sige. natin. No? Pakita natin sa kanila kung ano ba yung pwede natin makita dun sa loob. Parang meron na rin pala itong historical marker, sir, no? Doon Meron. nakalagay sa may harapan. Sa may, oo. Ngayon, ginagamit siya sa munisipyo ba ito, sir? Active pa rin ba? Dati ito, naging munisipyo rin ng Morong. Ay, ito po, munisipyo. Oo. Pero saglit lang, naging munisipyo ng Morong ito. Tapos ngayon, ginawa na siya museum. Ginawa siyang museum, tapos opisina ng tourism office. Okay. Kasama na rin dito yun. Oo. So yun guys, tourism office pala ito and then museo na rin ng Morong. Ito yung marker ng ano, maliit na history ng ano, Oo. ng komandansya. Ay, sorry po. Opo. So yun guys, ito yung historical marker ng Morong. Bali, tinatag noong 1578, no? Oo. Yung nakalagay dyan. Morong, na-discover noong 1578. Yan yung history ng Morong ngayon, yung map na-discover, 1578. Oo. Tapos na yun, naging 1853, naging distrito. Tapos ipinatayo noong 1880 ang komandansya hanggang 1881. Oo. So napakahaba na pala talaga ng kasaysayan ng Morong, no? Yes. Oo. So tara sir, pasok tayo dito sa may loob. Iikot sige. natin sila. So ito yung tsura namin, papasok dun sa may loob guys. Ayan. So dito sa baba, ginagamit na rin pala sir, no? Oo. Sa kabila, tourism office. Oo, tourism office. Tapos may library na rin kami sa kabila. Oo. So dito sir, sa baba, ano ba yung makikita natin dito? Mga opisina rin. Tapos mga meron opisina. kaming maliit na may mga ano ng mga painting gawa ng mga lokal ito. Okay. Oo, mga taga sa mga school ginagamit ito 'yan. Parang ano ito, yun. Parang mga local artist ng ano, ng Morong. Sa ano pala ito, sa GAD, yun, Gender and Development Corner. Oo. So yun guys, makikita pala natin dito Oo. yung mga art ng mga taga Morong. Yan, ah. Kung pupunta kayo dito sa museum, yan yung makikita nyo dito sa may baba. Pero pansin ko dito, sa structure nung mismong museo, luma na po, no? Luma, ito pa mga old na ano yan. Original na poste, oh. Original. Medyo nilagyan lang ng mga support kasi, siyempre, sa tagal na ng panahon. Ito na yung hagdanan, no? Oo, ito. Dito. Ah, dito dati. Dito natin noong ito yung ginagawa. Oo. Kasi merong malaking guwang rito. Dito sa may ilalim na Yo, to. may malaking guwang riyan. Kaya natatakot ako nung bata na pasukin kasi napakadilim. Ah, pero Pero malaki yun. ibig sabihin siya, na-witness mo rin pala yun. Oo, na-witness ko yun dito. Kasi bata pa ako noon. Oo. Tapos may mga kwento pa na panahon ng Hapon. Yung mga sa ilalim, pinaglagyan ng mga ammunition ng mga Japanese soldier noong sinakop ang Morong ng Hapon. So, ibig sabihin, sir, may mga nakalibing dito sa ilalim na to. Ay, Posible. ayon rin sa mga kwento. Posible. Oo. Kasi may kwento eh. Oo. So, tapos, sir, ito naman. Ito yung packet dun sa may Oh, taas, ito na ano? yung museum naman ito, Likas. Oo. Ito, Likas original pa rin po ito, sir. Oh, original pa rin. Wow. Ayan, guys. So, ito, original pa rin daw. Oh. Ayan, oh. O tara, akita ba tayo? O, tara. Nakit tayo, sir. So, ito yung tsura namin, packet, guys. Ayan. Kung kami galing sa may likod. Pero ito na yung packet sa taas. Ayan. Yeah, Museo ng Morong. Museo ng Morong. So, dito tayo sa kanan. Ang ganda dito, sir, ah. Sa iba, sa taas, ah. Siyempre. Dito, sir, may makikita na tayo dito mga ano. Ah, ito, Ray Tranco, na bus. Itong Ray Trancong ito, ang istorya naman ito kumaano yung, ngayon food park. Opo. Dati Petron yun. Opo. Yung Petron na yun, naging garahehan yun na Ray Tranco. Wow. Nung araw may Ray Tranco rito. Ah, ito talaga. Meron talaga yan. ganito. Oo. Grabe guys, ang laki. Ang biyahe niyan, Morong to Divisoria. Opo. Pililla Divisoria, Ray Tranco. Ganito rin siguro kalaki, no? Ang laki, no? Oo. Parang ganito rin siguro kalaki. Ano. Ito naman, mga sinaunang bandera na ito ng ano, ng mga himagsikan. Ah, ito po. Oo. Oo. Ang dami pa din pala natin makikita dito, no, sir? Ayan, no? Oh, marami na pala akong ipipicture, oh. Ito, may mga lumang picture pa ng Morong. Yan, guys, oh. Ang dami, oh. Ito, simbahan, oh. Hindi ko inabot na may puno pala, oh. Ay, ito, may simbahan. Ah, ganito pala itsura niya dati, sir. Oo. Wala pang hagranan, eh. Oo. So, ang dami palang mga archives ng ano, sir, ng Morong, no? Oo naman, syempre. Ito, mga unang residente.
Ang dami na palang tao dito nung unang panahon, no? Dahil sa bayan na to. Ano kasi, pagka tabing ilog ka, siyempre nariyan ang mga tao sa tabing ilog. Kasi ang pinagkukunan ng yaman talaga ng araw, ilog. Opo. Di Yung ba? sila yung kalakal, di ba? Oo, kalakalan rin yan. Kasi yan ang ano niya na, wala pa namang kalsada ng araw, di ba? Opo. Paragos pa lang ang gamit na kalabaw. So, Opo. ang means of travel ito, Yun talagang ilog yan. talaga. Kasi maganda pa ilog ng araw, mataas, malinaw ang tubig. So, ibig sabihin, pagka sinisid mo pala yung mga ano dyan, no? Yung ilog dito, marami kang makikitang mga bagay-bagay dyan, no? Oh, may kikwento pa ako. Nung araw, marami nagte-treasure hunt tree yan. Ay, dito po, sa may Yes, ilog marami na yan. nakukuha rin ang panahinga, basta Wow. mga alahas, puro ginto. Tapos, marami rin mga coins. Oo. Yan, Totoo rito yun, sa sir, parte kasi ito, ginawang ano yan eh. Ginawang kalakal nung ano, di ba? Market nung time nila, yun guys, oh. Oo. Dito makikita mo na. Marami nag-treasure hunt rin, lalo pagka yung tagtuyot, ang ilog bumababa. Kasi na ano Nagbibithay, nila, no? Nag-excavate sila, no? Oo. Hukay-hukay. Riyan na ako kayong bato na narito. Makikita natin dito, sir. Oo, nung isa sa mga batong iyan. So yun guys, meron pala ditong ipapakita si Sir Francis sa atin, no? Yun yung marker stone na yung ano, nung simbahan. Ay, ng tulay. Ito pala, sir, may mga ano pala dito, may mga galyo, no? Oo. Ito, ano ba tawag dito? Diorama ba? Diorama. Oo, ang diorama. Ang gumawa nito, Corbilla. Corbilla. Oo. Yan sina Alexi tsaka si Jason. Okay po. Tsaka yung mga ano, ito yung gumawa nito. Ang galing guys, oh, yan. Yan ang mga isa sa mga magagaling dito sa Morong. Yung mga sina Alexi, sina Jason Corbilla. Yan, sila gumawa niyan. So ibig sabihin, ito yung pinaka itsura nung ano. Oh, ito yung mini namin glorieta ng araw. Ano? Ito po yung sinasabi niyo po kanina. Ayan, glorieta. Oo. Tapos ito, nandito tayo ngayon, yon yung komandansya. Oo, nandyan tayo sa loob tayo niyan. Tapos ito yung tulay. Guys, ito yung tulay, oh. Oo, yan ang Puente de Jeronimo. Tapos andun yung simbahan. Simbahan. Pagtawid lang. Kasi ito yung ilog. Yes. Ang galing, ano? Ito yung bato. So guys, ito yung bato na nakuha po doon sa ilog. Oo, nakuha sa ilog ito. Part ito ng tulay na pinasabog. Kita mo ang date, Anno D. 1696. Oo. Yung date na iyan at yung marker na iyan, same ng marker sa simbahan. Opo, ito yung nakita natin doon. Anyo di 1696 doon sa Oo. may ano. Doon sa may Sa parking. harapan ng simbahan, yung pader. Yung parking natin kanina. Oo. Malamang kasi yung ginawa ang tulay kasabay ng pader ng simbahan ang ginawa ang tulay. Grabe, no? Nandito Oo. pa rin talaga yung buong buo pa, no? Oh, ito yung tulay oh. Ito yung tulay. Oo. Oo. May mga ano pa, mga soldier pa, oh. Mga ano yata ito, Amerikano na yan. Oo, ayun, oh. Tapos ito yung komandansya namin. Yung nasa second floor tayo ngayon, yan. Ito yung original. Yes. Talaga may mga picture talaga, sir, na? May mga na-preserve pa ng mga ganyan. Oo. Mga donation yan. Hindi ko lang alam kung sino mga nag-donate. Oo. Tapos ito, mayroon pang ano na sundalo. Ayan, ang mga ano. Oo. Ito, kilala ko to. History. Ito po, kilala ko to. Si Mateo. Oh, si Tomas. Tomas Mateo. Oh, Tomas Mateo Claudio. Ang hero ng Morong. Yes. Yan, ang hero ng Morong, guys. Oh, tinan mo date, 1578. Oo, 15. Kasi yan, na-discover ang Morong, 1578. 1578, oh. Oh, ito yung pudog na nawawala, oh. Ito yung ganyan na, yung ano doon, yung dragon. Oo. Oo. Ay, nawawala. Guys, ang dami natin makikita pala dito. Kasi ito pa, oh, sa baba. Ay, mga telepono ng araw. Itong mga kantin ng Amerikano. Kainan. Itong helmet ang maganda. Oo. So, ibig sabihin, sir, ito, dito yan nakuha. Dito Oo. nakuha yung mga yan. Yung halos karamihan dito, mga donate ng mga kapwa, mga Veteran. Moronggenyo. Oo. Yung may mga naiingatan, na-donate nila sa Donate museum dito. para ma-share naman sa makikita. sa mga susunod na generation. Dito, sir, parang may nakita ko mga bangka dito. Ito ang mga bangkang ito, hindi ko alam ang story nito. Okay. Yo. Pero siyempre, tayo nasa Laguna, nasa lawa tayo ng Laguna, ito yung means of travel siguro, transportation ng araw. Oo. So, pinapakita dito, magalyon, no? Oo. Hindi ko nga alam kung gawang inchik ba ito or ano. Wala akong history kasi nito. Pero ang ganda, sir, oh. Tingnan nyo, tsura, oh. Parang totoo. Ayun, oh. Pakita ko sa inyo, guys, oh. Ito yung tsura. Ganyan siya kalaki. Pag pumunta kayo dito, yan. Ganyan siya kalaki. Medyo madilim lang, pero malaki talaga siya, no? Oo. Tapos dito, makikita mo. Parang tingin ko, may ganito talaga nung unang panahon. May ganito talaga noong unang panahon. Ganito.
Ayan guys, oh. Mga pirata siguro ang ano nito, no? Kasi parang pirata yung ano niya, no? Meron kasing history ang Morong tungkol kay Moro. Moro. Si Moro. Yun yung other side ng kwento ng Morong ngayon. Opo. Accounting history lang, si Moro, yung kauna-unahang inhabitant rito sa Morong. Opo. Moro pa kung tawagin noon. Siya isang pirata na napunta rito sa lugar natin. Itong lugar ng Morong, puro tanim, puro talahiban. Opo. Nung matagpuan niya. So nagtayo dito na siya nagtayo ng kanyang mga ng mga yun na pinagsimulan si Moro. Kaya mayroong Moro dance. Oo. Kami sa 400 years may mga Moro na enactment sa 400 years. Yun si Moro. Wow. Other side na kwento naman ng Oo. Moro yan. Grabe, ang dami makasaysayan talaga ang Morong, no? Yun guys, oh, makita natin dito. Punta kayo dito sa museum ng ng Morong, mag-enjoy kayo dito guys. Ayan. So hindi natin isa-isahin to sir kasi napakarami, no? Oo. May makikita pa tayo dun sir sa may labas. Yung mga ay pala 400 years oh. Meron Ito pa. 400 years, oh. Yun, lahat ng nakikwento ko nakatala dyan. Nakatala dito. Mga original po ito sir. Original yan. Oo, itong mga ano na to. Bihira na may ganyan ngayon, nagkakawala. Ang yaman ng kasaysayan ng Morong sir. Ito namang mga ito, hindi ko pa napagbabasa itong mga ito. Ito, hindi pa po. Oo. Ito ano ba ito? Hindi ko alam ang mga story niyan, pero mukhang maganda. Babalikan ko at ikikwento ko rin yan. Nakakatuwa, no? Kasi meron, pinapakita pa rin talaga dito sa, sa museo ng Morong. Ito, kay Emilio Aguinaldo pala ito. Ito, Emilio Aguinaldo. Palawagan ng Bituin. Yan yung nag-ano yata sa bandira. Opo. Yung mga lumang bandira natin. Dito na. Oo. Ito sir, may lumang TV, oh. Ha? Yeah, sara. Parang panong araw. Okay guys, oh. Ay, di na masara. Ayun. Ganito nung araw. Ayun ang araw. Oo, di ba? Ang galing, na-preserve ba, no? Tsaka yung sinaunang singer. Ayun, po. Yung tahian, Ano? Ayan. Dipidal. Tapos dito, sir. Ay, ganda. Ito naman, hindi ko rin alam ang story nitong kampanang ito. Pero Ay, oo. ibablog ko rin ito. Oo. Morong High School Bell eh. Kampana ng Morong. Ay, may ano siguro to, may date to. O wala. Ewan ko lang, hindi ko pa na ito. So yun guys, oh. Ito, matagal na talaga to, sigurado. Oo. Kampana ng paralan ng Morong. Morong High School. Tapos dito, sir, parang may nakita ko mga picture. Ito yung mga sinaunang naging mayor ng Morong. Pero ang tawag nung araw, presidente yata. Presidential, presidente municipal. Nung araw, municipal president tawag. Ay pala, presidente municipal. Sabi, nabago na, naging mayor na tawag. So, ibig sabihin, sir, dati pa lang talaga, ang dami na talagang, Oo. nagpasalin-salin na. May mga date ito. Oo, may mga date. Ang pinakaluma yan, sir? Ito yata, 1901, tsaka 1903. Yan, 1901. Ayan. Fernando Angeles, yan guys. 1901, ito yung pinakaunang presidente municipal ng Morong. Tapos ito, may mga wala nang picture. Picture, oo. Mateo, yan, mga Mateo. Pedro Mata. Ang dami. Hanggang doon, sa may harapan. Ito pa. Paikot. Ito medyo mga bago na ito. Ito po, medyo bago na. O yan, mga kilala na ito. Yan, si Ricardo Angeles. Okay po, Ricardo Angeles. Tatay ni Atty. Oying yan. Naging teacher ko pa yan sa law. Ay, ito po. Oo, naging sa taxation, naging teacher ko yan sa TC. Oh. Thomas Claudio ka, naging teacher ko yan. Oo. Ayun, Tomas, Claudio, no? Mga dito, mga sikat yan dito sa Morong eh. Ito, mga 1992. Ito naman si Dr. Nora, yan. Yung sa may pagkakit ng simbahan, meron kasing hospital roon, Nora Hospital, kanya yun. Okay. Doon siya nakatira. Oo. Yung sa yung, di ba, kinainan natin, yung rito Hindi ko nakwento sa iyo. Oo. Isa may tabi lang. Sa may tabi lang, hospital yun. Nora Hospital nung araw yun. Grabe guys. Ito na po yung hanggang present. Oo, pinakang present. At Ang ito ang pinakang nakaupo ngayon, si Mayor Sidney B. Soriano. Ito po, si Oo. Sir CB. Yung pagpapagawa ng komandansya, pagre-renovate, siya lahat yun. Wow! Siyempre, katulong ang ating Rizal Provincial Government Office. Oo. So, maraming salamat po, Mayor Yan. Sidney. Yes. Soriano. Kaya Yan, itong guys. kumandansya, napakaganda. Oo. Yung baba na gagalawan na, magaganda na, may mga aircon na, may library pa, tas may tourism office na, tas may likas pa. Oo. Sa Siya yun, kanya. yeah. Time na yan. Wow. Maraming salamat, Mayor Sidney. Ito namang museyong ito, ito'y ang
ang ano rito, yung mga sinauna, yung mga pioneer ng likas. Opo. Sila nagpakahirap rito. Nakalimutan ko si Sir, yung unang presidente. Nakalimutan ko. Yung unang dito. Talagang ano talaga siya, sir, na talagang pinlano talaga, pinaganda talaga. Tsaka ang nito, ang funding nito nung araw, yung nagsusulisit. Oo, sa ano talaga, mga taong bayan. Bigayan talaga mga taga-Morong. Solicit para lang maitayo May tayo itong komandansya. Pero kung narito si Alex, kasi maganda ko yung tanong kasi siyempre sila mga pioneer nito eh. Ang asawa ko kasi, member nito ng Likas. Mga sinaunang member nila ito. Opo. Nakalimutan ko lang yung kanilang presidente na nasa Amerika kasi. Kalimutan ko. So dito, sir, parang may nakita ko papasok pa. Library naman ito. Ay, ito library. Oo. Halos kompleto pala, sir, ano? Oo. So guys, ito library naman daw. Ayan. Oo. Makikita natin dito. Ang dami Ito naman makikita, no? si Tomas Claudio. Ayun. Ang hero ng Morong, si Tomas Oo. Claudio. Bali nakipaglaban siya, ito yung namatay, di ba? Oo. Namatay sa ibang bansa. Oo. Ito naman, si Francisco Feliciano, ito national artist namin ito. Ay, ito po, Francisco Oo. Feliciano. Actually, yung aming plaza, ang pagkakalo pong tawag riyan, kay ano na yan, may pangalan na sa kanya. Pero hindi pala hindi masyadong nababanggit sa bibig. Kasi ang talagang pagkakakilala namin, pagka pinalakahan namin, Plasang Bayan. Town Plaza. Pero nakapangalan sa kanya yan. Oo. Pero hindi ko lang alam ang mga detalye pa noon. Si Alex, ang alam niya yun. Oo, si Sir Alex. Ay, kaya lang, hindi available. Oo, Kaya hindi siya available. magtiyaga kayo sa kwento ko. Oo. So Ayan guys, yun. ito, makikita nyo may mga lumang baril pa, oh. Tapos dito naman, sir. Ito, yan. Ay, ito, mga luma rin, mga artifacts din dito, guys. Ayan, oh. Yan, tapayan. Tapayan. Banggerahan nata ito, ano? Ayan, banggerahan. Bihira nang marinig ng mga taga-Morong yan, banggerahan. Banggerahan to, guys. Itong tawag dito. Ito nilalagay doon sa may bintana, sa labas, no? Oo, yung urungan. Oo. Oo, sa Morong lang may ganyan, urungan. Oo. Banggerahan. Ayun. Morong lang kayo makakarinig noon. Ito naman mga artifacts na ito, hindi ko alam kung saan ito galing yan, pero may history kasi rito sa Morong, sa Pag-asa, sa ibaba, ron, sa baybayin ng ilog. Nung araw, may nagukay ron, puro ganito ang nakukuha, Chinese artifacts. Oo, mga Chinese na, sir. Kulay blue kasi ang printa. Pagka kulay blue kasi, ibig sabihin Chinese yun. Opo. Ayan, guys, oh, luma na, oh. Makikita ninyo, ayan, oh. Oo. Yung itsura, oh. Ibig sabihin, meron ng mga nakatirang Chinese dito nung araw, ano? Mga traders nung araw rito, mga Chinese. Mm-mm. Wala pa Kastila rito sa Morong noon. Hindi pa Morong ito. May mga traders na rito. Mm-mm. So, ibig sabihin, ng mga Chinese na nangangalakal pala dito nung araw. Oo. Ayan, guys, oh. Small plates. Hindi ko lang alam ang origin nito, pero meron sa 400 year book na mga nahuhukay, naka-post ron, mga ganito, mga Oo. porcelana. Nahukay lang ngayon dito lang sa amin yun, sa Pag-asa, sa ibaba. Tagal na yan, sir. Tingin ko lang. Oo, sa side ng mga lubag yun, yung sa looban ng mga lubag. Ayan, oh. Mga natuklasang bagay sa Morong, guys. Ayan, oh. Oo. Nakasulat dito. Ayan. Kasi ito, sir, mga gamit din ito ng unang panahon. Oh, cash register, cash register yan eh. Tapos timbangan ito. Ayun lang sa nakikita ko ha, hindi naman tayo storyan. So ito, guys, pakita ko sa inyo, ha. Huwag natin hawakan, pero ito yung pinakaloob yan. Yan yung itsura. Ang nakalagay doon, oh. Peso, centavo. Peso, centavo. Ang laki, no? Nakakatuwa. Ito yata, gawa niya ito ng cheque. Ay, ito ba gawa ng cheque? Yung parang laglagyan ng number ng cheque. Wala akong totoo kasi yun ang tingin ko eh. Ang dami natin pala makikita dito, no? Ito ba totoo? Ayun, prinsa. Yan, prinsa. So guys, ito prinsa, oh. Yung mga ano, Lumang, plancha. Oo, lumang plancha. Plancha. Para Ang tawag pala, pirinsa, hindi prinsa. Oo, mali. pirinsa. Oo, pirinsa pala. Yung pirinsa. Ayun, Oo, pirinsa. yung mga nagko-comment sa akin, mali pala kayo. Comment kayo ng comment ang prinsa. Ang prinsa, nasa Sanggilian mo. Ang tawag pala, Pirinsa. pirinsa. At may isa pang kwento tungkol riyan sa lumang plancha. Dito po. Yan daw ginagamit ng mga sinaunang manggagamot sa pagtatawas. Ito po, pirinsa. Yan, pirinsa. Wow. Ang galing, ano? Oo. Kasi Marami kasing manggagamot rito sa Morong nung araw. Ay, ganun. Maraming mga ano dito, sir. Bawat lugar, mayroon. Ito, may mga baul pa, oh. Ito, mga... Ewan ko parang lang original na baul na ito, no? Oo. Di ko alam ang story Ayun, niyan. So yun, guys, ang dami rin mga ano dito. Ito, gawa ng gatas, oh. Oo, sorbetes. Oo. Paggawa ng sorbetes. Oo. Alaska nakasulat, oh. Ito, mga almiris. Ito sa baba.
Nung araw, meron rin kami ganyan. Gilingan. Hulmahan, gilingan. Oo, gilingan. Ngayon nakita ko dun sa ano ni Rizal eh. Ganyan. Ito, ang dami pa dito, sir. Oh, Yan, mga palayok nung araw. Siyempre, mga lutuan. ang dami. Ito talaga, sir, mga nakuha na dito yan, sigurado, no? Oo. Bandehado. Ito, pinagtatalunan namin ito sa post ko. Yan. Ito po, ito. Yan. Ito po. Ano, may nakalagay ba kung ano? Ano ba yan, sir? Wala, hani. Ang, yung may nagbigay kasi sa akin ng ganyan. Ganyan mismo, dalawa bigyan niyang picture. Ang tawag nila, tibanglo. 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 Oo. Kasi yung ibig sabihin ng tibanglo, yun yung style, yung isang uri ng pang-ilaw. Yung Opo. tibang, word na tibanglo. Opo. Kaya lang, siyempre, nung nauso Boy Scout nung araw, Opo. ang tibanglo, yung kawayan na may kerosene sa loob, tapos Opo. may mitya, may kaunting tela, pampailaw. Yun ang tawag nilang tibanglo. Tibanglo. Sabi sa comment sa akin, ito raw ay sulo. Pero pwede rin naman sulo. Mm-mm. Pero sabi ng may-ari, tibanglo yan. Mm-mm. Kasi ang ginagamit raw nung araw riyan, kalburo. Kalburo. Hindi kerosene. Wow. Yung gas, kalburo ginagamit riyan. Tsaka kaya pala meron siyang butas, sir, ano? Ayun, no? Parang may butas siya. Oo. Kasi hindi naman uso nung araw ang ang kerosene pa eh. Sinauna kasi yan eh. Maraming nagagalit sa post ko kasi raw yun raw ay sulo. Oo. Sabi po ng may-ari, tibanglo raw po, kaya wala kayong magagawa. Wala naman kayong tibanglo eh. Oo. Yung tao at may-ari, mayroon Oo. dalawa. Ayun, tibanglo pala ang tawag doon, no? Tsaka Oo. ito, lamp. Lampo. Oo, matagal na lamp. Ito plato. Hindi ko alam kung plato. Mm-mm. Meron akong nakita nito. Pwede bang i-flex yun? Mm-mm. Meron akong nakita nito sa Lanang, sa 5JL Opo. Event Center. Sa Lanang lang ngayon, langganang malaki. Mm-mm. Yari sa kahoy. Mm-mm. Kung nakita, kaisa-isa kong nakita yun. Sa museum, wala noon. Nakita ko ito. Ito, parang kapareha niya. Hindi, ito, parang plato ito eh. Oo. Pero yun, langgana talaga yun na yari sa kahoy. Mm-mm. So ito, kudkuran, ng araw. Ayan, Oh, guys. ang tawag namin yan, kurkuran. Kurkuran. Oo. Coconut grater. Ayun. Oo. Halos ngayon lang ako nakakita ng mga original na may mga museum pa na ganito, mga original, ano? Oo. Ibihira na. Oh, mga lumang ano. mga lumang ano sa pang ano ng buhok. Brush. Oo. Ayun. Mm. Dami natin makikita dito, guys. Dito naman sa kabila, yung sa kabila to. Dito po. Meron pa po dito. Oo. Ito naman, ano narito, yung mga, siyempre, ang morong sa pagsasaka. O, ito yung picture, pagsasaka. Ayun. Oo. So yun, guys, ito. Mayaman din pala ang morong sa sa mga tanim. Sa mga palayan. Mga Oo. palayan. Agriculture, talaga ito. Mm. Ito ang mga gamit na, puro pagsasaka. Ito yung mga ginagamit ng araw. Oh. Oo. Ito, naabutan ko to. Itong ganitong style ng dati. Oh. Sa bukid, Oo. Dito yung kalabaw. Ito mga original to, sir, tingin ko. Mga original. Original yan? Oo. Ito naman, sa woodworking. Ito po. Oo. Carpenter, Oo. carpintero. Carpintero ito. Ayun, mga luma talaga siya, sir. Oo, kasi may katam, may lagari, may pansukat. Ito, timbangan ito. Ito pong malaki. Oo, nung araw 'di ba pag naglalako, timbangan, pasalok minsan. Mm-mm. O, ayun ang timbangan natin nung araw, hawakan mo ganyan. Oo. Diba? Bakal sa isang tabi. Ang galing, Oo. Ito, sa sa magsasapato siguro. Kasi may yung mga gamit. Ay, oo, mga gamit na Oh, ito pati. Gagamitan ng sapatero. Kasi nung araw, rin yan, ginagawa niya talagang trabaho. Trabaho rin nung araw. Sapatero. Ito na ba kabila, sa pangingisda naman ito. Ito. Since tayo malapit sa lawa. Mm-mm. So, ang pangunahin nating hanap buhay, kung hindi agriculture, sa lawa. Mm-mm. Mga Sa isda. ilog. Yes, so yun, mga gamit Ay, nila. ito, oo. Yan, guys, makikita pa talaga dito yung mga gamit, Oo. Ito, bubo, ang tawag rito. Panghuli riyan ng mga hipon maliliit. Ito po, ano Oo. po tawag dito? Bubo. Bubo. Bubo, oo. Hipon ng mga inuhuli riyan. Mga ibon naman. Yes. Mm-mm. Ito naman, yung mga bagnong araw. Opo. Ang galing, Nangyayari sa, di ko lang kung ratan ba ito. parang ratan. Oo. Tapos ito naman, yan naman, sa lakab yan. Ay, ito po. Ito. Oh, yeah. Oo. Ang dami makikita, no? Oo. Ayan, ang dami natin nakita ngayon. Dami Pero, natin ma'am, nalaman. Bilao. Bilao. Ito, ganda ng araw, mga hasag na yata yan, yung binubumba. Ay, opo, ito. Oo. Mga medyo moderno na yan.
Mga salukot nung araw. Ito, mga salakot, mga baul. Guys, yung mga baul talaga, no? Ang dami makikita dito, sir. Ito naman, ay, bayuhan. Oo. Tapos dito parang may theater pa, no? May theater nga. Hindi, ABR ng ng munisipyo. Okay. Para sa labas, sir, pakita natin yung labas. Sige, Oo. yung terrace. Ay, yung terrace. So guys, ito yung itsura ng terrace dito sa may komandansya, dito sa may museum. Ito ang terrace namin. Oo. Okay. O kung nakikita ninyo, ang plaza namin hindi ganyan. Oo. Ang plaza namin pa ganyan. Oo. Tapos si Rizal, naroon si Rizal sa lugar na yun. Pumunta rin dito si Jose Rizal? Ito. Yung Ribulto. Yung Ribulto. Yung Ribulto niya, naroon sa dulo roon na. Doon pala dati. Oo, paganyan lang. Imbis na paganyan, paganyan. Oo. Pag ganito pala dati ang style niya. Oo. Hindi siya pag ganon. Ang ganda, sir, oh. Ayan, oh. Para ma-picture out nyo lang. Ayan ang itsura namin. Ayan. Ayan ang itsura ng ano. May basketball court dito para sa mga residente ng ng Morong. Tapos ang daming mga mga monumento. Ang dami. Ito yung nung mag 400 years ang Morong. Apo. Ayan ang monument. Ito po. Ito. Yung mag-anak na magsasaka. Ayun. Nasa Ang gumawa niyan si Pacheco. Pacheco na. Oo, artist ng Morong ngayon. Yung sa Uugong. Yes, yung nasa Oo, Ugong. oo. Yun. Siya ganun yan. Oo. Tapos ito yung mga sinaunang bahay pa rito yan, sa likod yan. Oo, yung mga ancestral. Wala na nga lang nakatira, mga nasa Amerika ang may-ari. Oo. So, ibig sabihin, may mga natira pa rin pala dito, no? May isa pa rito, yun. Kasi nga lang, hindi kita. Sa kabila. Mga garubilyas naman yun. Tapos dito, sir, kita mo, may bundok eh, no? Ayan, no? Oo, yun. Nariyan ang Ugong. Ayun, yung sa likod niyan, Uugong Park. Oo, sa Diyan, bandero. yung pinakasikat na parke nung unang panahon, meron dyan, yung Uugong Park, guys. May video na tayo dyan, may ginawa tayong video dyan. So, dito na po nagtatapos, Sir Francis, yung ating tour. Napakarami nyo pong sa amin. Sinare sa amin, no? So, bisitahin nyo rin po yung kanyang Facebook page. Si Sir Francis yan, ipa-plus ko dyan sa ating screen. At maraming salamat po, Sir Francis, sa pag-tour sa amin dito sa May Morong. Salamat rin po at welcome. Opo, salamat po. Okay guys, palabas na tayo ng komandansya, no? At narinig natin yung mga istorya, mga nakapaloob dito sa bayan ng Morong. At ang dami nating natutunan. Si Francis naman. Maraming salamat pala sa lahat ng mga sumubaybay sa ating vlog. At kita-kits po tayong muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching